Nagsimula sina Arthur at Jasmine sa kanilang paglalakbay ng magkasama at pagdating nila sa isang bahagi ng daan, bumababa sila mula sa karwahe at sabay na sinuri ang mga detalye ng kanilang misyon at inulit ni Arthur ang lahat. Kinumpirma na ang lahat ng komunikasyon sa kalapit na nayon ay ganap ng naputol at inatasan silang pumasok upang imbestigahan kung ano ang nangyari. Nilinaw niya na ang pinakamahalagang prioridad nila sa buong misyon ay manatiling buhay, at dahil walang binanggit sa description ng misyon tungkol sa pagpatay ng kahit ano kung makatagpo man sila ng isang mapanganib na halimaw sa daan, wala silang obligasyon na harapin ito. Pagkatapos, tumingin si Arthur kay Sylvie na nakapwesto sa kanyang balikat at tinanong kung ano ang balak nitong gawin habang siya ay abala sa misyon. Sumagot si Sylvie na mananatili siya sa malapit at mag-ensayo habang wala si Arthur, kaya naman tiniyak ni Arthur na ipapaalam niya agad sa kanya kapag siya ay bumalik. Matapos iyon, nagsimulang maglakad sina Arthur at Jasmine papunta sa nayon subalit matapos ang ilang hakbang ay napansin nila na maraming bakas ng paa ang papunta sa nayon, kaso kakaunti lamang ang pabalik. Naunawaan nilang sa kasalukuyang sitwasyon, ang pinakamainam nilang gawin ay mangangalap ng mas maraming impormasyon kaya't maingat nilang sinisiyasat ang paligid, sumisilip sa mga palumpong upang mas maintindihan kung ano talaga ang nangyayari roon. Matapos magmasid ng matagal, wala silang nakitang kahit anong bakas ng tao kaya't napaisip si Arthur kung may isang halimaw na umatake sa lahat, ngunit hindi sigurado si Jasmine sa ideyang iyon dahil wala namang nakikitang senyales ng labanan sa paligid. Bigla nilang naramdaman ang kakaibang aura mula sa loob ng nayon, kaya nagpasya silang pumasok at mag-imbestiga mismo at pagpasok nila, nakakita sila ng mga kristal na maliwanag na nakausli mula sa lupa sa iba't ibang lugar. Subalit nang lumapit sila para tingnan ng mabuti at nagulat sila nang napagtanto na may mga taong nakulong sa loob ng bawat isa kaya labis silang nalito, mas lalo pa silang nagulat nang makatagpo sila ng isang babae na tila hindi naapektuhan. Kinausap nila ito at tinanong kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ng babae na nasa labas siya noon at nangongolekta ng mga halamang gamot nang mangyari ang lahat, kakabalik lang niya at nakita ang lahat ng kakilala niya na nakulong at tila nagyelo sa loob ng mga kristal. Bumagsak siya sa matinding pag-iyak habang nakikita ang kanyang mga kaibigan at pamilya sa ganoong kalagayan. Sa lahat ng impormasyong nakuha nila ay napagtanto ni Arthur na walang duda na gawa ito ng isang uri ng halimaw at sa mismong sandaling iyon, may isang sapot ang biglang tumama sa binti ng babae. Hinihila siya paitaas habang isang napakalaking halimaw na gagamba ang papalapit upang kainin siya. Nakita ito ni Arthur at agad siyang kumilos para iligtas siya kaso pinigilan siya ni Jasmine bago pa siya makakilos. Ikinulong ng gagamba ang babae sa loob ng isang kristal at ibinagsak muli ito, pagkatapos ay itinoon nito ang atensyon kina Arthur at Jasmine at sinubukan na hulihin ang dalawa pero madali nilang naiwasan ito at ilang sandali pagkatapos, nagpasya silang tumalikod at tumakas dahil hindi naman kasama sa misyon nila ang makikipaglaban sa halimaw. Samantala may dalawang tao na nakasuot ng kapa na may hood na nasa isang madilim na silid, nakaharap sa isang mapa at pinag-uusapan nila ang alyansa ng tatlong kaharian ng mga tao, mga taga-nayon at mga elf na sa tingin nila ay hindi perpekto. Gayunpaman ay naniniwala ang isa sa kanila na may natural na daloy ang lahat ng pangyayari at minsan ay mas mabuting sumabay na lamang dito. Gumamit siya ng isang bahagi ng mapa na may mga halimaw at biglang lumitaw ang isang makinang na berdeng enerhiya. Lumabas sa mapa ang mga pinakamalalakas at pinakamapanganib na adventurer bilang maliliit na anyo, nang makita nila ito ay nagkasundo sila na ang hinaharap na iyon ay dapat nilang iwasan sa anumang paraan, subalit base sa reaksyon nila ay malinaw na sina Arthur at Jasmine ang pinaka-ikinababahala nila. Samantala ay nakatakas sina Arthur at Jasmine mula sa gagambang halimaw, at patuloy na naguguluhan si Arthur kung ano talaga iyon at ipinaliwanag ni Jasmine na ang halimaw ay kilala bilang isang arachne, isa sa 5 pangunahing halimaw na ayaw niyang makaharap. Sinabi niya na 5 beses pa lang niya itong nakalaban sa buong buhay niya at isa lang ang napatay niya, at kinailangan pa ng buong grupo ng Twin Horns para magawa iyon na ikinagulat ng husto ni Arthur at nagpatuloy si Jasmine sa pagpapaliwanag na sina Reynold at Alice ay kasama rin sa laban na iyon, at naging napakahalaga ni Alice para makaligtas sila dahil sa kanyang kapangyarihan bilang emitter. Ang sumpa ng isang halimaw ay maaari lamang mabasag sa tulong ng isang emitter o sa pamamagitan ng pagpatay mismo sa Aran, bukod pa rito ay mataas ang resistensya ng mga Aran sa mga spell kaya't karamihan sa mahika ay halos walang epekto sa kanila.
Nang marinig ito ay agad na naintindihan ni Arthur kung bakit siya pinigilan ni Jasmine kanina, dahil alam nitong wala talaga silang paraan para matalo iyon at kinumpirma ito ni Jasmine at idinagdag na kaya ng mga Aran na tiisin ang liwanag ng araw, kaya kadalasan silang nagtatago sa kailaliman ng kagubatan o sa loob ng mga dungeon. Matapos sabihin iyon ay sinabi ni Jasmine na naituro na niya kay Arthur ang lahat ng kailangan nitong malaman bilang isang adventurer, kaya tinanong niya ito kung ano ang pinakamagandang gawin sa sitwasyon nila ngayon. Saglit itong pinag-isipan ni Arthur at napagpasyahan na ang pinakamainam ay bumalik sa guild at i-report ang lahat ng kanilang natuklasan, kaso sa mismong sandaling iyon ay biglang lumitaw ang Aran sa likuran nila at gumamit ng trap magic para subukang immobilize at gawing kristal ang dalawa. Itinulak ni Jasmine si Arthur palayo sa huling sandali, kaya siya ang naiwan sa loob ng magic circle at kalaunan ay nakulong sa loob ng kristal at agad na sumugod ang Aran kay Arthur, subalit nagawa niyang may angat ang kanyang espada at harangin ang atake. Habang nagtatanggol ay bumalik sa kanyang isipan ang kanyang nakaraang buhay bilang isang hari kung saan siya ang pinakamalakas, sapat ang alaalang iyon upang magliyab ang kanyang determinasyon kaya't inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas laban sa Aran. Ngunit gaya ng babala ni Jasmine, hindi sapat ang kanyang espada para makapagdulot ng totoong pinsala at tumalon siya paatras papunta sa isang puno at sinuri ang sitwasyon, tinanggap na hindi sapat ang kanyang espada lamang. Kaya ginamit niya ang kanyang teknik na espada at apoy at umatake gamit ang mahika at sa pagkakataong ito, tila nakapagdulot siya ng pinsala at sa isang punto ay akala niya ay sapat na iyon para matalo ang halimaw kaso nagulat siya nang makita na nakabangon muli ang Aran, na hindi naman niya lubos ikinagulat dahil alam na niya ang mataas nitong resistensya sa mahika. Dahil dito ay ginamit ni Arthur ang kanyang teknik na mga palaso ng bato at nagpatubo ng matutulis na batong tumusok sa katawan ng Aran, nainis ang halimaw at sumugod sa kanyang ngunit naiwasan niya ito at lumapag sa ibabaw nito, saka itinusok ang kanyang espada sa bahaging binuksan ng mga batong iyon. Pagkatapos ay inactivate niya ang mga bato gamit ang kanyang mahika, na naglabas ng malakas na kuryente na dumadaloy sa katawan ng Aran at matapos itong makuryente ng matagal, sa wakas ay bumagsak ang halimaw. Bumababa si Arthur at tumingin kay Jasmine ngunit nananatili pa rin itong nakakulong sa kristal, lumalabas na buhay pa ang Aran at humarap ito kay Arthur gamit ang kanyang mahiwagang mata, kaso pinatigil ni Arthur ang oras bago pa ito makagalaw. Habang naglalakad, tahimik niyang pinasalamatan ang Aran dahil sa laban na iyon at naalala niyang muli kung paano gamitin ang espada tulad ng sa kanyang nakaraang buhay, pagkatapos ay mahinahon niyang itinaas ang espada at pinutol ang halimaw sa isang malinis na galaw at tuluyan na pinatay ito. Gayunpaman ay ramdam niya ang matinding pagod na dulot ng teknik na iyon, alam niyang kailangan pa niyang pag-iisahin ang kanyang dating estilo ng pakikipaglaban at ang bagong mahika na natutunan niya sa mundong ito. Naupo siya sa lupa para magpahinga, at dumating si Sylvie at tinanong kung ano ang nangyari dahil naramdaman nito ang matinding galit mula sa kanya kanina at sinabi ni Arthur na ayos lang siya, samantala ay tila nakalaya na si Jasmine at ang iba mula sa sumpa kaso hindi pa rin siya masaya kay Arthur. Naunawaan ito ni Arthur at humingi siya ng paumanhin dahil lumaban siya sa Aran kahit pinigilan siya. Dahil dito ay nagpasya si Jasmine na tigilan na ang pagkakagalit lalo na't inamin na ni Arthur ang kanyang pagkakamali at gayunpaman, hindi niya maitago ang kanyang pagkagulat na nagawa ni Arthur na talunin ang halimaw mag-isa. Ipinahayag ni Arthur na hindi iyon ang uri ng lakas na hinahanap niya at ang gusto niya ay lakas para maprotektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Inamin niya na dahil sa kanyang sariling kahinaan ay nawala ang kanyang ina, ama at si Eleanor at alam niyang hindi na iyon mababago. Kaya determinado siyang maging mas malakas pa. Hindi na siya pinagalitan ni Jasmine, subalit sinabi ni Arthur na mahalaga rin siya sa kanya at gagawin niya ang lahat para maprotektahan siya, na naging dahilan upang mamula si Jasmine at sa kalaunan, bumalik sila sa guild at mabilis kumalat ang balita na natalo ni Arthur ang Aran. Hindi makapaniwala si Lucas at humingi ng ebidensya na tulad ng mana core, kaso napagtanto ni Arthur na hindi na iyon posible dahil kinain na ito ni Sylvie at gayunpaman, ipinakita niya ang mahiwagang mata ng Aran at nagulat si Lucas dahil ngayon lang siya nakakita nito. Kahit ganoon ay nanatili ang kanyang pagmamalaki at sinabi na hindi naman naging kalaban ang Aran para sa kanya bago siya umalis, pagkaraan ng ilang oras ay bumalik si Arthur sa kanilang mansyon at labis na natuwa ang kanyang pamilya, lalo na si Eleanor na makita siyang ligtas.
Ikinwento niya kay Reynolds kung paano niya natalo ang Aran at talagang humanga ito, subalit ang kanyang ina na si Alice ay hindi natuwa at pinagalitan siya, pinaalalahanan na nangako siyang hindi gagawa ng mapanganib. Giit ni Arthur na hindi maiiwasan ang panganib bilang adventurer, ngunit hindi iyon pinakinggan ng kanyang ina at pinilit siyang tuparin ang kanyang pangako. Hindi masyadong pinansin iyon ni Reynolds at sinabi kay Arthur na sundin ang gabay ni Jasmine mula ngayon. Tiniyak naman ni Jasmine na naipaalam na niya ang lahat sa guild, sinabihan ni Reynolds si Alice na tumigil sa pag-iyak at alalahanin na ang mahalaga ay ligtas si Arthur at sa huli, tinanggap iyon ni Alice at hiniling kay Arthur na huwag na siyang muling alalahanin ng ganoon. Matapos ang lahat ay pumunta sina Arthur at Jasmine sa training area at nagkaroon ng sparring na walang mahika, nagpalitan sila ng atake gamit ang kanilang mga baston at tila pantay ang kanilang lakas at pagkatapos, nagpasalamat sila sa isa't isa para sa laban. Tumingin si Arthur sa langit at napaisip kung ano na kaya ang ginagawa ni Tesha sa mga oras na iyon, pero nagbago ang eksena at ipinakita si Tesha at ang kanyang grupo na hinahabol ng isang napakalaking bato. Kinabukasan ay umupo si Tesha at ang kanyang grupo sa isang tuluyan at pinag-isipan kung ano ang susunod nilang gagawin at pagkaraan ng ilang oras, sinabi ni Tesha na ang susunod nilang gawain ay manghuli ng mga ligaw na baboy. Naging balisa ang mga kasama niya dahil ang pangangaso ay gagawin sa teritoryo ng mga tao at nag-usap sila tungkol dito sandali, pagkatapos ay nagpasya silang ituloy ang plano at naghanda para umalis. Habang palabas si Tesha sa tuluyan ay may isang adventurer na inuunat ang paa para siya'y matisod, subalit mabilis siyang nakaiwas at sinipa ito para mapalayo at dahil dito, nagkaroon ng tensyon sa lugar at naghanda ang ibang mga adventurer na umatake sa kanila. Sumagot si Tesha at ang kanyang grupo sa pamamagitan ng paglikha ng isang pader ng tubig na nagkulong sa mga adventurer sa loob, na nagbigay sa kanila ng oras para makatakas at maya-maya ay dumating ang isang karwahe at sumakay sila rito upang simulan ang kanilang paglalakbay. Sa simula ay maayos ang lahat subalit pagkatapos ay lumitaw ang isang grupo ng mga bandido na sakay ng kabayo at sinubukan na atakihin ang karwahe, gumanti si Tesha at ang kanyang grupo at natalo nila ang mga ito nang hindi nahirapan. Ipinakita na ang relasyon sa pagitan ng mga elf, tao at duwende ay nasira dahil sa maraming taon ng alitan at gumawa ng kasunduan ang tatlong kaharian upang wakasan ang labanan, ngunit ang kasunduang ito ay umiiral lamang sa antas ng mga kaharian. Ang mga tao mismo ay may galit at kawalan pa rin ng tiwala kaya't hindi pa ganap ang kapayapaan, habang nagpapatuloy sa paglalakbay si Tesha at ang kanyang grupo at mas marami pang tao ang sumubok na hulihin sila. Mula sa malayo ay may isang lalaking nakasuot ng kapa ang nagmasid sa lahat gamit ang isang mahiwagang mapa. Samantala ay nagsisimulang magtanong si Tesha at ang iba kung bakit sila madalas inaatake, hindi nagtagal ay napagtanto nila na napakahalaga ng mga elf kaya sila ay tina-target at sa kabila ng panganib ay tumanggi si Tesha na sumuko, iminungkahi niya na ipagpatuloy nila ang natitirang paglalakbay ng naglalakad imbes na gumamit ng karwahe. Habang naglalakad sila ay nagsimulang mag-alala si Faye at iniisip niya na kamumuhian sila ng mga tao at itataboy, kahit sinusubukan lamang nilang tumulong subalit si Ansia ay hindi naniniwala dito at di nagtagal ay nakarating sila sa isang kalapit na nayon, ngunit agad silang pinalayas ng pinuno ng nayon dahil lamang sa pagiging elf nila. Samantala si Arthur ay nakaupo mag-isa sa isang tuluyan habang pinagmamasdan si Lucas. Napansin niya na ang pamilya ni Lucas ang pinakamakapangyarihan sa kaharian ng Sapin, kaya nakakapagtaka na mayroon silang dugong elf. Kasabay nito ay lumapit si Lucas kay Elia at kinutya siya sa pagtatanong kung ano ang kinalaman ng isang tao sa maharlikang pamilya ng mga duwende. Dahil dito ay napaisip si Elia kung may alam si Lucas tungkol sa kanya at sumagot si Eya ng mahinahon na medyo mahirap ito, at itinuro rin niya na napansin niyang kalahating elf si Lucas. Ipinaliwanag ni Lucas na ang pamilya Whiteys ay naghahangad na lumikha ng makapangyarihang mga salamangkero, bago pa siya makapagsalita ng buo at pinutol siya ni Arthur at ipinahayag na tinatanggap ng pamilya West ang mga elf, na magaling sa pagkontrol ng mana kahit hindi dito sang-ayon ang ibang mga tao. Iniisip ni Arthur na ang pamilya ay progresibo o sapat na ambisyoso para gawin ang kahit ano basta makakuha ng kapangyarihan at pagkatapos, lumikha si Lucas ng isang bola ng apoy sa kanyang kamay at binanggit niya na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para walang sino man sa buong kontinente ng Dikaden ang makakahamon sa kanya bilang pinakadakilang salamangkero. Tungkulin niya iyon bilang miyembro ng pamilyang Wentz at hindi gaanong sumagot si Arthur at binati na lang siya ng good luck,
Nagulat si Lucas sa napakakaswal na sagot at ipinaliwanag ni Arthur na iba na ang mga layunin niya ngayon, dahil hindi na niya kailangang maging pinakamalakas na nagpaiwan kina Elia at Lucas na walang masabi. Di nagtagal ay dumating si Yasmi at sinabi kay Arthur na natanggap na nila ang kanilang susunod na misyon. Binalaan siya nito na magiging mahaba ang biyahe subalit iniisip ni Arthur na mukhang masaya ito. Samantala sinusubukan ni Tesha at ng kanyang grupo na mangalap ng impormasyon tungkol sa mga mana beast na lumitaw sa paligid ng nayon, walang gustong magsabi sa kanila ng kahit ano at naiinis si Tesha at nagsimulang umiyak at hindi naman nagulat si Faye dahil alam niyang ganoon din ang magiging reaksyon ng mga elf, kung ang mga tao ang pupunta sa kanilang teritoryo. Biglang may tumama na bunga ng puno sa ulo ni Tesha. Tumitingala siya at nakita niyang may mga batang naghagis nito at hahabulin na sana niya ang mga ito subalit sa halip ay nagbigay ang mga bata ng mahalagang impormasyon, mula raw sa silangan ng gagaling ang baboy ramo at nagulat ang lahat dito. Samantala ay patuloy na pinagmamasdan ng mga misteryosong tao si Tesha gamit ang isang mahiwagang mapa, nagkasundo sila na hindi mahalaga si Tesha mismo pero mahalaga ang magiging papel niya. Dahil prinsesa siya ng kaharian ng Eleanor ay iniisip nilang kapag pinatay siya ay masisira ang kasunduan ng tatlong kaharian kaya't nagsimula silang magplano ng pag-atake laban sa kanya. Sa sandaling iyon isang napakalaking mana beast ang biglang lumitaw at direktang umatake sa kanila, kaso nakaiwas sila sa huling sandali at nagtulungan ang lahat at sunod-sunod itong inatake at matapos ang lahat ng kanilang pagsisikap, sigurado silang natalo na nila ito ngunit nagulat sila nang malaman na buhay pa rin ito. Sinubukan nilang atakihin muli gamit ang kanilang mahika, ngunit wala itong epekto dahil nakaangkop na ang baboy ramo at gumawa ng panangga para harangin ang lahat ng kanilang atake. Ang pag-ataking ito ay plano ng mga nakakapanglalaking nakasuot ng kapa na ang layunin ay pabagsakin ang kasunduan ng tatlong kaharian, sa pamamagitan ng pagpapatay kay Tesha sa teritoryo ng mga tao. Napagtanto ni Tesha at ng kanyang grupo na wala ng silbi ang kanilang mahika, kaya't nagpasya silang umiwas at tumakbo ng mabilis hanggat kaya nila kaso sa gitna ng kaguluhan ay biglang natatamaan si Bayo ng isang piraso ng lumilipad na debris, dahilan upang tumalsik siya at bumagsak sa lupa sa harap mismo ng baboy ramo. Sa kabutihang palad ay mabilis na kumilos si Fed at ginamit ang kanyang water magic upang iligtas siya at dalhin sa ligtas na lugar bago pa may masamang mangyari. Kaso sa sandaling iyon ay nakaisip ng plano si Tesha at ang unang hakbang ay gawing bitag si Fe, kaya lumapit siya sa baboy ramo at inatake ito gamit ang water magic upang habulin siya nito. Pagkatapos ng nasa tamang posisyon na ito ay ginamit ni Bo ang kanyang earth magic upang magbukas ng butas sa lupa sa ilalim nito, na naging dahilan para mahulog ito at matrap at habang nakulong ang baboy ramo sa ilalim, ginamit ni Tesha ang kanyang telekinesis upang buhatin ang maraming bato at ibagsak ang mga ito sa mana beast, na tuluyang nagpatigil sa galaw nito. Huminga siya ng maluwag sa pag-aakalang tapos na ang lahat, ngunit sa sandaling iyon ay nakalabas ang baboy ramo mula sa butas at halos sumugod na diretso kina Faye at Bayo at napansin ito ni Tesha sa tamang oras at ginamit ang kanyang wind magic, upang mailayo silang dalawa bago tumama ang atake. Huminga si Tesha at pinag-isipan ang ginawa niya, iniisip na ang pagligtas sa kanyang mga kasama ang tamang gawin sa sandaling iyon, gaya ng gagawin ni Arthur at ang alaala ni Arthur ay nagdala sa kanya sa maraming alaala ng panahong magkasama sila at bahagya siyang nawala sa pag-iisip, ngunit mabilis na kumilos si Faye at ginamit ang kanyang water magic upang ibalik siya sa ligtas na lugar bago pa siya masaktan. Iminungkahi ni Faye at Bayo na umatras muna ngunit nanatiling determinado si Tesha na tapusin ang laban, napansin niyang wala na siyang natitirang mana at wala na siyang paraan para umatake. Kaso naalala niya ang isang teknik na itinuro ni Arthur at nag-focus siya at nagsimulang sumipsip ng mana mula sa kanyang paligid. Nang sumugod ang baboy ramo diretso sa kanya, hinarap niya ito gamit ang isang malakas na atake na agad itong nagpapabagsak at nanood sina Faye at Bayo ng may matinding gulat, napagtanto na nagawa niya iyon dahil ginamit niya ang mana upang palakasin ang kanyang katawan mula sa loob. Pinanood ng mga nakakapanglalaking nakasuot ng kapa ang resulta at napagpasyahan nilang mas malakas si Tesha kaysa sa inaasahan nila, kaya nagpasya silang maghanda ng mas malakas na mana beast sa susunod. Matapos talunin ang halimaw ay pumunta si Tesha at ang kanyang grupo sa pinuno ng nayon upang ipaalam na sila ang tumapos dito, ngunit hindi man lang sila pinasalamatan ng pinuno na lalo pang ikinainis ni Tesha. Binanggit lamang ni Faye na huwag umasa ng kabutihang asal mula sa mga tao at hayaan na lang ito.
Pagkatapos ay nakita nila ang mga batang kanina at nagpasalamat ang mga ito kay Tesha dahil pinatay niya ang baboy ramo, samantala ay kinausap ni Virian si Cynthia at sinabi kung paano niya binabantayan si Tesha, kung gaano siya kalapit sa panganib sa laban-laban sa baboy ramo. Hindi masyadong nagulat si Cynthia dahil apo niya si Tesha, ngunit inamin niyang kahit gusto niyang angkinan ang credit sa lakas nito, naniniwala siyang nagmumula ito sa mga mabubuting kaibigan tulad ni Arthur na nasa tabi niya. Pagkaraan ay umupo si Tesha at ang kanyang grupo sa isang tuluyan at iginiit niya na siya at si Faye ay malapit nang bumalik sa Cyrus. Tinanong nila si Fo kung ano ang plano niya at iginiit ni Bayo na pupunta rin siya sa Cyrus dahil gusto niyang makita muli si Arthur. Nagulat si Tesha nang marinig iyon at nagtanong kung paano kilala ni Bayo si Arthur. Ipinaliwanag ni Bayo na dati na siyang pumunta sa Cyrus kasama si Arthur at hindi pa nakikita ni Tesha si Arthur mula nang umalis ito, dahil hindi niya alam kung saan eksaktong lugar sa Cyrus ito naruroon. Di nagtagal ay nakita si Tesha na nakatayo sa harap ng mansyon ng pamilya ni Arthur, at lalo siyang kinakabahan sa sasabihin niya kapag nakita niya ito at biglang lumitaw sina Alice at Eleanor sa likod niya, na ikinagulat ni Tesha at napaatras siya habang tumatakbo palayo at sinusubukan na intindihin kung nasaan nga ba talaga si Arthur. Samantala si Arthur at Jasmine ay papunta sa kanilang susunod na pakikipagsapalaran nang may hindi inaasahang mangyari. Ngayon ay nagising si Arthur sa isang dalampasigan na may sirang bangka sa tabi niya. Ang huli niyang naaalala ay nagsasagwan sila ni Jasmine sa magulong dagat at pagkatapos ay nahulog siya sa tubig nang hinahampas ng napakalaking alon ang maliit na bangka. Agad na hinanap ni Arthur si Jasmine habang inaalala niya ang mga nangyari at kung paano hindi nakahawak si Jasmine sa kanyang kamay. Lalong nagiging delikado ang sitwasyon habang mabilis na tumatakbo si Arthur papunta sa kabilang bahagi. Umaasa siyang makikita si Jasmine sa likod ng mga bato, ngunit nadismaya siya nang sina Elijah at Lucas ang makita niyang basang-basa at dahil may nakita na siyang ibang tao sa hiwalay na dalampasigang ito, ipinaliwanag ni Arthur ang buong sitwasyon sa kanila. Papunta sana sina Arthur at Jasmine para hulihin ang isang mana beast mula sa pamilya Helia. Samantala inatasan si Elijah ng guild na imbestigahan ang mga nawawalang bangkang pangisda, pero nadamay siya sa malakas na bagyo. Nagsimulang tumawa si Lucas kina Arthur at Elijah dahil sa pagiging kawawa nilang adventurer, kahit pareho lang naman sila ng sitwasyon ay nalungkot si Arthur dahil kasama niya si Lucas, kaya sinimulan niyang suriin ang mga piraso ng nasirang bangka. Dahil sa sobrang lala ng kalagayan nito ay mahirap isipin na nakaligtas pa si Jasmine. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon dahil wala namang pakialam si Lucas sa bangka o kay Jasmine at ang gusto lang niya ay makauwi at malamang nakakainis ang kanyang ugali, pero mabuti na lang at napakahaba ng pasensya ni Arthur. Dahil wala nang makitang bakas sa dalampasigan ay agad na nagpasya si Lucas na makontak si Sylvie, na abala sa paglalaro ng bola sa isang lugar at sinabi ni Arthur kay Sylvie na hanapin si Jasmine malapit sa dagat, umaasang may makikitang mahalagang bakas ang kakaibang nilalang na iyon. Samantala si Jasmine ay nasa ibang bahagi ng isla pero hindi niya mahanap si Arthur, habang tinatawag niya ang nawawala niyang kasama at hindi niya maiwasang sisihin ang sarili sa lahat ng nangyari at sa Cyrus. Naalala ni Jasmine ang pag-uusap nila ni Reynold tungkol sa mga adventurer na nakakaharap ng malalakas na halimaw. Ayon kay Reynold ay binibigyan ang mga adventurer ng mga trabahong mababa ang ranggo, pero nauuwi sila sa pagharap sa mga mana beast na mas mataas ang ranggo at dahil madalas itong mangyari, naniniwala si Reynold na may mga taong nag-oorganisa ng mga pag-ataking ito laban sa kasunduan ng mga tao, dwarves at mga elves. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tutol sina Alice at Reynold sa pagiging adventurer ni Arthur, gayunpaman ay nagtitiwala sila kay Jasmine na ilayo si Arthur sa panganib at protektahan siya kahit ano pa ang mangyari at ngayon ay hiwalay si Jasmine kay Arthur, at hindi niya kayang mabigo sina Reynold at Alice kaya't nagpasya siyang muling maghanap sa isla. Sa kabutihang palad, nakasalubong ni Jasmine ang mga gwardya ng pamilyang Sapon na naghahanap kay Lucas at inatasan ang mga gwardya na hanapin ang anak ng maharlikang pamilya, pero halatang hindi sila marunong maghanap at dahil malas, walang magawa si Jasmine kundi titigan sila habang umiiyak na parang mga bata at tinatawag ang kanilang amo. Samantala may napakalakas na dimensional ring si Lucas, na ginagamit niya para kumuha ng mga pangunahing gamit sa camping na napaka-useful ng isang dimensional ring, at matagal nang gustong magkaroon nito ni Arthur. Pero kahit ang pinakamababang klase ng singsing ay nagkakahalaga ng libo-libong gintong barya,
Ngayong ginawa na ni Lucas ang pinakasimpleng bagay ay inaasahan niyang sina Arthur at Elijah na ang gagawa ng lahat ng mabibigat na trabaho. Nagsimula ang dalawang binata na buuin ang tolda habang nakaupo lang si Lucas buong araw. Makalipas ang ilang oras ay nagutom si Lucas at humingi ng pagkain kay Arthur. Mukhang ang kanyang dimensional ring ay para lang sa mga simpleng gamit at hindi para sa pagkain, at dahil kaunti na lang ang natitirang rasyon, si Arthur na ang kumilos at nanghuli ng ilang isda at kabute. Namangha si Elijah sa dami ng kakayahan ni Arthur at ngayong may pagkain na, oras na rin para magtrabaho si Lucas at mag-ihaw ng isda dahil hindi pa siya nakapagtrabaho kahit kailan. Nainis siya sa ideya ng pagluluto pero pinuri siya ni Arthur at sinabi na ang malakas niyang fire magic ang pinakamainam gamitin sa pag-ihaw ng isda. Dahil dito ay sinubukan ni Lucas magtrabaho sa unang pagkakataon. Ang unang pagtatangka niya ay bigong-bigo dahil naging uling ang isda at sinubukan niyang gumamit ng mas kaunting apoy, pero hindi pa rin niya naluto ng maayos. Pagkatapos ng ilang pagsubok at sa wakas ay nakuha rin ng mayabang na maharlika ang tamang paraan, habang abala si Lucas sa pag-ihaw ng isda, sina Arthur at Elijah naman ay naghahanda ng mga kabute at dahan-dahan lumubog ang araw, habang nagsasama-sama ang mga binata sa paligid ng maliit na apoy at kumakain ng kanilang simpleng pagkain. Nakakagulat na nagustuhan ni Lucas ang pagkain kahit hindi ito kasing ganda ng nakasanayan niya. Umaasa si Arthur na sa susunod ay mas maayos na ang pag-ihaw ni Lucas ng isda at nainis si Lucas sa sinabi ni Arthur at nagsimula silang magtalo, pero napagtanto ni Elijah na niloko lang ni Arthur si Lucas para magtrabaho. Habang nakaupo sila sa paligid ng apoy at nagsasalo ng pagkain, naalala ni Arthur ang kanyang mga nakaraang pakikipagsapalaran at nakaramdam siya ng kaunting saya. Mabilis na dumilim ang paligid at may kakaibang mga bagay na nagsimulang gumalaw sa isla. Kinabukasan ay patuloy pa rin kumakain si Lucas habang ipinaliwanag ni Arthur ang kanyang mga natuklasan. Habang naghahanap siya ng pagkain ay nasuri niya ang ilang bahagi ng lugar at may nakita siyang mahahalagang bagay. Una ay nakita niya ang wasak na bangka na sinasakyan nina Lucas at Elijah. Dahil sa sobrang sira nito ay nawalan si Arthur ng pag-asa na makaalis pa sila sa isla gamit iyon, kaya't dalawa lang ang pagpipilian ng grupo, maghintay ng tulong o humanap ng paraan para makabalik sa mainland. Bagamat posible ang pagtawid sa dagat, may isang mahalagang problema na binanggit ni Lucas at inatasan siya na hanapin ang isang mabangis na nilalang sa dagat na kayang kontrolin ang panahon. Ang mana beast na ito ang dahilan ng malakas na bagyo na naghiwalay kina Arthur at Jasmine. Hanggat nandyan pa ang nilalang ay magiging mahirap para kina Arthur na makaalis sa isla ng walang tulong. Ayaw na sana ni Arthur humingi pa ng tulong kay Lucas dahil sa nakakainis nitong ugali, pero may alam pa ito tungkol sa halimaw. Ayon sa investigasyon ni Lucas ay mahilig ang nilalang na gumawa ng pugad malapit sa gilid ng tubig, kaya't malamang na nasa isla ito. Plano ni Lucas na sunugin ang halimaw hanggang sa tuluyang matalo, pero nais ding tumulong nina Arthur at Elijah. Habang sinisimulan ng mga binata ang kanilang mahirap na misyon na hanapin ang nilalang sa dagat, patuloy pa ring naghahanap si Jasmine kay Arthur. Nawawalan na siya ng pag-asa pero nagulat siya nang makita si Sylvie na papalapit sa kanya sa isla. Kahit hindi maintindihan ni Jasmine ang maliit at cute na nilalang ay nararamdaman niya na nakausap na nito si Arthur at buhay pa siya. Kumapit sa munting pag-asang iyon at sigurado si Jasmine na muli niyang makikita si Arthur. Samantala ay natagpuan ni na Arthur, Elijah at Lucas ang isang nakakahinalang kuweba na posibleng pugad ng halimaw sa dagat, at dahil sabik si Lucas na pabagsakin ang nilalang, binigyan siya ni Arthur ng pagkakataong umatake muna. Gaya ng dati ay mayabang si Lucas at ginamit ang kanyang fire magic para gumawa ng engranding atake. Ginamit niya ang kanyang magic spear upang maglabas ng isang malakas na apoy na direktang tinutok sa madilim na kuweba. Lumipad ang apoy papasok sa dilim at nagdulot ng maraming debris. Dahil dito ay napilitan si Elijah na maglabas ng pader na bato para protektahan silang lahat mula sa kaguluhan. Pinagalitan ni Elijah si Lucas dahil sa sobrang paggamit ng magic, pero hindi ito pinansin ni Lucas at naniniwala si Lucas na sapat na ang isang atake mula sa kanyang spear para patayin ang halimaw, pero nagkamali siya sa pagtatansya ng sarili niyang lakas. Biglang nagsimulang umuga at mabasag ang bungad ng kuweba na parang may napakalaking bagay na lalabas. Umatras sina Arthur at ang iba, pero nang lingunin nila ay nakita nila ang isang napakalaking halimaw na isda na sumugod palabas. Napakalaki ng nilalang na ito at kahit si Lucas ay kinilabutan. Naglabas ng malakas na atake ang halimaw pero naitaboy ito ni Arthur habang sumugod siya.
walang oras para magplano ng maayos kaya't sinabi ni Arthur kay Lucas na maghanda ng isa pang fire attack habang siya ang humawak sa halimaw. Samantala ay nagbibigay ng depensa si Elijah kay Arthur, pinoprotektahan siya habang papalapit siya sa nilalang at sa kabilang banda ay handa na si Lucas na maglabas ng panibagong atake, pero nang walang epekto ang kanyang atake sa katawan ng halimaw ay nagulat siya sa takot. Nagawa ni Arthur na mag-iwan ng malalalim na sugat sa makapal na balat ng nilalang, kasabay nito ay patuloy na nagbibitaw si Lucas ng fire magic mula sa kanyang spear, pero tila hindi tinatablan ng magic at pisikal na atake ang napakalaking nilalang at unti-unting bumabagsak ang plano ni Arthur nang mapansin niyang kaya ng halimaw na pagalingin ang sarili nito gamit ang kakayahang mag-regenerate. Kahit namamangha siya sa kakaibang kalikasan ng mundong ito ay nainis din siya, kaya nagbago siya ng plano at sinabi niya kina Elijah at Lucas na magpalit sila ng posisyon at ngayon, sina Lucas at Elijah ang direktang haharap sa halimaw habang si Arthur naman ang magbibigay ng suporta. Halos maiyak na sa takot si Lucas dahil sa delikadong posisyon niya, pero tinukso siya ni Arthur kaya napilitan siyang kumilos at patuloy siyang nagbibitaw ng fire magic sa halimaw kahit tila walang epekto ang mga ito. Habang nagiging mas magulo ang laban at muntik nang tamaan si Elijah ng napakalaking buntot ng halimaw, pero nailigtas siya ni Arthur sa huling sandali. Mahalaga ang manatiling kalmado kaya't binanggit ni Arthur kay Elijah na mag-focus habang muli siyang sumusugod, gamit ang kanyang mga sandata ay muli niyang nilagyan ng malalalim na sugat ang katawan ng halimaw pero sa pagkakataong ito, inutusan niya si Elijah na umatake kasabay niya. Mabilis na nagbitaw si Elijah ng matutulis na bato na tumama sa bukas na sugat ng halimaw at dahil napuno ng bato ang mga sugat, hindi na ito makapag-regenerate at ipinagpatuloy ni na Arthur at Elijah ang epektibong estratehiyang ito habang si Lucas naman ay walang tigil sa pagbitaw ng magic. Sa huli dahil sa kanilang pagsisikap at teamwork, nagtagumpay ang tatlong binata at sa wakas ay bumagsak ang halimaw at nagdiwang sina Arthur at Elijah. Dahil pakiramdam niya ay naiwan siya at ipinapaalala ni Lucas ang kanyang naging ambag sa laban. Kahit nakakainis at medyo kawawa si Lucas ay nakaramdam si Arthur ng pagkakapareho sa kanya at naalala niya ang kanyang nakaraan bilang isang hari, kaya pinuri rin niya ito ng taos-puso subalit agad natigil ang kanilang pagdiriwang nang napagtanto nilang hindi pa talaga patay ang halimaw. Halos bumigay na si Arthur at pagod na siyang lumaban sa mga sobrang lakas na mutation, pero wala siyang ibang pagpipilian at muli na namang nagiging delikado ang sitwasyon pero may paparating ng tulong. Ginamit ni Jasmine ang kahanga-hanga niyang kakayahan bilang isang A-rank adventurer para literal na tumakbo sa ibabaw ng tubig. Nakakatakot ang bilis niya pero malaking tulong ito dahil kaharap na ngayon ni Arthur ang isang halos imposibleng kalaban. Naghanda ang mga binata para sa panibagong laban, pero dumating si Jasmine at agad pinugutan ng ulo ang halimaw gamit ang kanyang nakamamatay na mga espada. Hindi pinansin ni Jasmine ang kaguluhan at diretso siyang tumakbo kay Arthur para siguraduhing ayos lang siya. Samantala ay naiwan sina Lucas at Elijah na gulat sa kung gaano kadali niyang natalo ang napakalakas na halimaw. Sa wakas ay muling nagkita sina Jasmine at Arthur at lumipas ang araw at nagsilbing magandang tanawin ang paglubog ng araw habang taos-puso na humihingi ng tawad si Jasmine kay Arthur. Masama ang loob niya dahil nadamay si Arthur sa sitwasyong ito, pero ngayon ay magkasama na sila bilang teammates kaya't anuman ang mangyari at haharapin nila ito ng magkasama. Nasira ang emosyonal na sandaling ito nang magsimulang sumigaw sina Lucas at Elijah. Nahanap ni Sylvie ang mana core ng halimaw sa dagat at nakita ni Lucas kung paano niya kinain ang napakahalagang bagay na iyon sa harap mismo ng kanyang mga mata. Habang dumaranas si Arthur ng matinding kaguluhan sa isla ay muling nagsama sina Tesha, Faye at Vaya. Pinagsabihan si Tesha ng kanyang mga kaibigan dahil hindi siya nakadalaw sa bahay ni Arthur dahil sa takot. Umalis ang prinsesa na elf at piniling huwag pakinggan ang kanyang immature na mga kaibigan. Gayunpaman ay bumalik pa rin siya sa bahay ni Arthur at umaasang makikita siya, pero sa pagkakataong ito si Reynold ang nakasalubong niya at halos mawalan siya ng kontrol. Hindi nagtagal ay nakita niya sina Arthur at Jasmine na lumalabas mula sa guild ng mga adventurer. Habang naglalakad sila ay binanggit ni Arthur na talagang nagulat siya kung gaano kabilis siyang dumating kanina habang lumalaban sila sa halimaw na iyon. Iginiit ni Jasmine na hindi naman iyon malaking bagay dahil ang ginawa lang niya ay i-concentrate ang kanyang wind mana sa kanyang mga paa para mapabilis ang kanyang galaw. Sa mismong sandaling iyon ay isang matangkad at blonde na lalaki ang lumapit sa kanila at kinausap si Jasmine.
Hindi siya nakilala ni Arthur kaya't ipinaliwanag ni Jasmine na ang pangalan nito ay Brauld at isa itong AA rank na adventurer. Mukhang natuwa si Brauld na kilala siya ni Jasmine at pagkatapos ay ipinaliwanag niya na lumapit siya para humingi ng pabor, dahil may nahanap siyang impormasyon tungkol sa isang mahalagang kayamanan. Pinagmasdan ni Arthur ang kanilang usapan at napansin niya na si Brauld ay isa ring AA rank na adventurer. Tulad ni Jasmine ay naintindihan niya na ang isang taong nasa ganitong antas ay dapat napakahusay pero sa hindi malamang dahilan, nang makita niya si Brauld na nakatayo ng malapit kay Jasmine ay nakaramdam siya ng hindi komportable. Makalipas ang ilang oras si Arthur ay nasa training field, naghanda siya para harapin si Adam sa isang practice fight at bago magsimula ang laban, naalala niya ang huling beses na naglaban sila at inisip kung ano ang magiging resulta ng laban na ito. Nang magsimula ang laban ay ipinakita ni Adam na isa siyang malakas na kalaban. Sa buong laban si Adam ang nangunguna at nagawa niyang manig kay Arthur sa ilang palitan ng atake, pero napansin ni Adam na malaki ang ipinagbago ni Arthur mula sa huli nilang laban at kinilala niya ang kanyang pag-unlad. Nagpasalamat si Arthur sa papuri at nagpasalamat din siya at pagkatapos ng training session, binanggit ng ibang adventurers kay Arthur kung ano ang susunod niyang schedule ng practice at iginiit nila na magsasanay siya ng archery, kasunod ang training sa Earth Magic at Wind Magic. Tinanggap ni Arthur ang lahat ng walang pag-alinlangan at ipinakita na handa siyang magpatuloy sa pag-improve, samantala si Reynolds ay mukhang hindi mapakali at distracted at hindi niya maiwasang isipin kung kumusta na si Arthur sa kanyang training. Napansin iyon ni Jasmine at tinanong siya kung gusto niyang puntahan si Arthur ng personal, tinanggihan ni Reynolds ang ideya at ipinahayag na kalimutan na lang iyon at sa halip, tinanong niya kung ano ba talaga ang gusto niyang pag-usapan kanina. Tinanong ni Jasmine si Reynolds kung may alam siya tungkol kay Brauld. Ipinaliwanag ni Reynolds na si Brauld ay kilala sa pagkakaroon ng magandang reputasyon dahil sa pakikipaglaban sa front lines, at madalas niyang inaako ang pinakadelikadong mga papel sa mga misyon. Kahit ganoon ay nagagawa pa rin niyang tapusin ang karamihan sa kanyang mga gawain ng hindi nasusugatan at pagkatapos, tinanong ni Jasmine kung anong klase ng tao si Brauld at ipinaliwanag ni Reynolds na sa totoo lang, si Brauld ay mahinahon at relaxed pero napakahusay din. Idinagdag pa niya na kahit siya mismo ay mahihirapan kung makakalaban niya si Brauld ng one-on-one, pagkatapos ay binanggit ni Jasmine kay Reynolds na inimbitahan siya ni Brauld na sumama sa isang misyon, nagtaka si Reynolds dito at lalo na dahil si Brauld. Dagdag pa ni Jasmine na hindi lang siya ang inimbitahan dahil nag-aanyaya si Brauld ng iba pang adventurers, dahil dito ay nagsimula silang mag-isip ng mga posibleng dahilan at iniisip nila na baka naghahanap si Brauld ng kapalit kung sakaling may ilang miyembro ng grupo niya ang nasugatan, o kaya naman ay maaaring nabuwag ang kanyang grupo. Ngunit pinayuhan ni Reynolds na huwag agad magbigay ng conclusion ng walang sapat na impormasyon, dahil dito ay nagpasya si Jasmine na mag-imbestiga pa ng mas mabuti at iginiit niyang alamin pa niya ang tungkol sa usaping iyon at habang naghahanda siyang umalis, tinawag siyang muli ni Reynolds at binanggit na gawin niya ang lahat para alagaan si Arthur. Samantala si Arthur at ang ibang mga adventurer ay lubos na pagod matapos ang isang mahaba at matinding araw ng training, kahit ganoon ay lumapit si Reynolds at binanggit na gusto niyang makipaglaban kay Arthur sa isang practice fight bilang paraan para mas mapalapit sa kanya. Subalit agad siyang pinigilan nina Alice at Eleanor, na ipinapaliwanag na sapat na ang ginawa ni Arthur sa araw na iyon at hindi na siya dapat pang pilitin, dahil dito ay medyo na-frustrate si Reynolds at pagkatapos nito ay napansin ni Arthur na wala si Jasmine at tinanong kung nasaan siya. Ipinaliwanag ni Reynolds na may inaasikaso ito pero siya muna ang mananatili para samahan sila, binanggit ni Arthur na ayos lang iyon at kahit sinabi niya iyon ay tahimik siyang nag-iisip tungkol sa sitwasyon. Pakiramdam niya ay hindi pa rin siya sanay sa ganitong klaseng mga interaksyon ng pamilya. Habang tinitingnan niya ang kanyang pamilya, naisip niya kung gaano katagal bago maging natural sa kanya ang mga ganitong sandali at sa kabilang banda sa guild ng mga adventurer, si Lucas ay naiinis dahil hindi siya makahanap ng maayos na misyon na pwedeng tanggapin. Ipinaliwanag ng kanyang mga bantay na dahil sa mga kamakailang insidente, maraming adventurer ang namatay kaya't mas naging maingat ang guild at mas pinatatagal ang pag-review at pag-verify ng mga bagong misyon bago ito ilabas. Umaasa si Lucas na makakatapos pa siya ng ilang misyon bago pumasok sa akademya, pero dahil sa sitwasyon ngayon ay nagsisimula na siyang magduda kung posible pa iyon. Sa mismong sandaling iyon,
Lumapit si Sean sa kanya at ibinunyag na si Brauld ay lihim na nagre-recruit ng mga miyembro para sa isang grupo na magsasagawa ng paglusob sa isang mataas na ranggong dungeon na hindi pa natuklasan, at ang misyon na ito ay itinatago sa guild. Iminungkahi ni Sean na para sa isang taong may lakas tulad ni Lucas, hindi magiging problema ang matanggap sa grupo kaso nang marinig ito ni Lucas, agad tumutol ang kanyang mga kasama at binalaan siya na mukhang masyadong delikado ang misyon at pinayuhan siyang huwag sumali. Ganap silang binaliwala ni Lucas at pinatahimik sila at ipinapakita na desidido na siyang sumali. Habang umaalis si Lucas para hanapin si Brauld at subukan na magpa-recruit, sapat na ang ekspresyon sa mukha ni Sean para ipakita na sinusubukan niya itong ilagay sa isang patibong. Kasabay nito ay lumabas si Arthur kasama si Alice para tulungan siyang bumili ng bagong damit para kay Eleanor. Kahit na dapat ay isang masayang lakad ito at napansin ni Alice na si Arthur ay kumikilos pa rin ng masyadong seryoso at matigas, giit niya rito na mag-relax at subukang mas mag-enjoy. Gayunpaman ay inamin ni Arthur sa sarili niya na mas gugustuhin pa niyang lumaban sa isang halimaw kaysa maglaan ng oras sa pamimili, samantala si Tesha at ang kanyang grupo ay magkakasamang nakaupo sa isang outdoor cafe habang umiinom ng tsaa. Nagulat sina Bayo at Fe na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkikita sina Tesha at Arthur kahit ilang beses na silang naging malapit sa isa't isa, nagsimula silang mag-isip na baka ang tadhana na mismo ang naglalayo sa kanila, hindi sumang-ayon si Tesha sa ideyang iyon at binanggit niyang hindi iyon maaaring totoo dahil sobra niyang namimiss si Arthur. Pagkatapos ay tinanong ni Fe si Tesha kung may ibinigay na ba muli na misyon sa kanila. Ipinaliwanag ni Tesha na kailangan muna nilang hintayin na matapos ang kasalukuyang mga investigasyon bago sila makatanggap ng bagong gawain at binanggit ni Bayo na ayos lang iyon sa kanya, dahil mas gugustuhin niyang hindi na muling makaharap ng isa pang mapanganib na mana beast ng walang babala. Kasabay nito ay naglalakad si Arthur pauwi kasama sina Alice at Eleanor, biglang napansin siya ni Bayo mula sa malayo na ikinatuwa ni Tesha pero nang tumingin si Tesha ay may dumaan na karwahe at natakpan ang kanyang paningin. Nang makalampas na ang karwahe ay wala na si Arthur kaya muli niyang namiss ang pagkakataong makita ito. Makalipas ang ilang sandali ay pumunta si Arthur sa isang tindahan ng mystical merchant dahil gusto niyang bumili ng dimensional ring, doon ay nakasalubong niya sina Helen at Angela at sinuri niya ang mga nakadisplay na gamit pero napagtanto niyang masyadong mahal ang mga iyon para sa kanya sa ngayon, kaya nagpasya siyang bumalik na lang kapag may mas marami na siyang pera. Hindi nagtagal ay pumasok sina Alice at Eleanor sa tindahan at pinagalitan si Arthur dahil iniwan niya sila at umalis mag-isa, humingi ng paumanhin si Arthur at muling sumama sa kanila. Sa pagtatapos ng araw ay umuwi si Arthur at agad na bumagsak sa kanyang kama dahil sa sobrang pagod, kinausap niya si Sylvie at nagreklamo kung gaano siya napagod sa lahat ng aktibidad ng pakikisalamuha sa pamilya at inamin niya na kahit mahalaga sa kanya sina Alice at Eleanor, hindi siya sanay sa ganitong klaseng pamumuhay. Si Sylvie naman ay puno ng excitement at sabik na muling makipagsapalaran, tinanong niya si Arthur kung kailan ang susunod nilang misyon at sinabi ni Arthur na kasalukuyang nakapos ang mga adventurer dahil sa mga kamakailang pangyayari, kaya maaaring matagal pa bago sila mabigyan ng bagong misyon. Habang kausap niya si Sylvie ay napagtanto ni Arthur na halos 2 taon na ang lumipas mula nang maging adventurer siya, at plano lang naman niyang gawin iyon hanggang sa makapasok siya sa Science Academy at habang papalapit ang petsang iyon, nagsimula siyang isipin na ang susunod niyang misyon ay maaaring maging huli bago siya magpatuloy sa susunod na yugto ng kanyang buhay. Naisip ni Arthur kung ano ang magiging opinyon ni Jasmine tungkol sa desisyong iyon, kaya hinanap niya ito para makausap kaso pagdating niya ay nakita niya sina Alice at Eleanor na binibihisan si Jasmine ng isang napakagandang kasuotan. Nahiya si Jasmine nang makita siya ni Arthur sa ganoong ayos. Sinabi lang ni Arthur na maganda siya, pero sa halip na sumagot ay agad na tumakbo si Jasmine at hindi kayang harapin ang sitwasyon at gusto pa rin siyang makausap ni Arthur, kaya't pagkatapos niyang magpalit pabalik sa kanyang karaniwang damit, hinanap niya ito at nagkaroon sila ng pribadong usapan. Tinanong niya kung ano ang balak niyang gawin sa imbitasyon ni Brauld, ipinaliwanag ni Jasmine na nag-imbestiga siya tungkol dito sa kanyang libreng oras, at nalaman niya na si Brauld ang nag-oorganisa ng misyon na iyon mag-isa at hindi kasama ang karaniwang mga miyembro ng kanyang grupo. Dahil dito ay hindi niya iniisip na magandang ideya ang tanggapin ang alok, napansin ni Jasmine na iniisip ni Arthur ang posibilidad na iyon at nagmuni-muni si Arthur tungkol sa lahat ng nangyari hanggang sa puntong iyon, naintindihan niya na ang pag-iwas sa panganib ngayon ay walang mababago.
Binanggit niya kay Jasmine na kahit karaniwan ay wala silang problema sa pagtanggap ng simpleng misyon tulad ng pangungulekta ng mga halamang gamot, kung ito na ang huling misyon nila na magkasama dapat ay isang bagay itong makabuluhan at hindi malilimutan. Naunawaan ni Jasmine ang punto niya at sumang-ayon siya na magiging boring kung simpleng pangungulekta lang ng herbs ang gagawin nila, kaya nagpasya siyang tanggapin ang misyon at sumama sa kanya. Kinabukasan ay naghanda sina Arthur at Jasmine para umalis at nagtipon ang kanilang pamilya para magpaalam sa kanila. Binigyan ni Reynolds si Arthur ng huling payo, pinaalalahanan siya na ang pinakamahalaga sa kahit anong misyon ay ang makabalik ng buhay. Sinabi niya na basta makabalik siya ng ligtas kasama si Jasmine, magdiriwang sila kahit ano pa ang maging resulta ng misyon at pagkatapos nito ay nagsimula ang paglalakbay nina Arthur at Jasmine, dumaan sila sa isang teleportation tunnel at nakarating sa isang malawak na kapatagan. Doon ay nagpaalam si Arthur kay Sylvie at iginiit na magkikita ulit sila kapag natapos na ang misyon. Pagkatapos noon ay nagpatuloy sina Arthur at Jasmine sa kanilang paglalakbay at kasabay nito, ipinakita ang isang lalaking nakahod na tinatapos ang isang summoning ritual. Ang nilalang na kanyang ipinatawag ay napakalakas at hindi niya ito kayang kontrolin ng buo, dahil dito ay naniwala siya na walang magiging laban sina Arthur at Jasmine laban dito. Kinabukasan ay dumating sina Arthur at Yasmin sa lugar ng tagpuan, kung saan sinalubong sila ng mga miyembro ng grupo na pumayag na sumama kay Brode sa kanyang misyon at nandoon na sina Elia at Lucas, at ipinakilala rin sa kanila ang apat na bagong adventurer na sina Reginald, Grillold, Oliver at Samantha. Hindi nagtagal ay dumating si Bro at humingi ng paumanhin dahil sa kanyang pagka-late at pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili bilang leader ng grupo para sa misyon na ito at napansin niya na may dalang mga bag sina Arthur at Yasmin, kaya naitanong niya kung wala ba silang dimensional rings at nang aminin ng dalawa na wala sila nito. Magalang na nag-alok si Elia na ilagay ang kanilang mga gamit sa loob ng sarili niyang singsing, maya-maya ay iminungkahi ni Bro na dapat na silang umalis kaya naman ay nagsimulang pumasok ng mas malalim sa dungeon ang buong grupo. Habang patuloy silang umaabante papasok ay nagsimulang makaramdam si Arthur ng kaunting kaba, sa sandaling iyon ay napagtanto niya na nasa loob siya ng isang malalim na kuweba kasama ang isang grupo ng mga taong karamihan ay hindi niya kilala, lahat ng ito ay dahil sa imbitasyon ni Bro. Dahil dito ay naalala ni Arthur ang sandali noong unang beses silang inanyayahan ni Bro, noon ay ipinaliwanag ni Bro na ang layunin ng misyon ay hanapin ang isang napakalaking batong mahika at ayon sa sabi-sabi, ay matatagpuan sa pinakamababang antas ng dungeon. Ayon sa kanya ay napakahalaga ng batong iyon dahil kaya nitong palakasin ang mana at maaari rin itong magsilbing isang malakas at flexible na pinagkukunan ng enerhiya. Iginiit niya na iyon ang dahilan kung bakit naghahanap siya ng isang grupo ng mga napakahusay na adventurer para tulungan siyang makuha ito. Binanggit din ni Bro na sina Elia at Lucas ang nagrekomenda kina Arthur at Yasmin para sa misyon. Naisip ni Arthur na dahil marami sa mga taong kilala na niya ang sasali at maaari na rin siyang sumama, bukod pa rito ay gusto rin niyang masigurado na walang sino man ang masasaktan. Pagkatapos mawala ang alaalang iyon ay nagsimulang mag-usap-usap ang ibang mga adventurer tungkol sa sarili nilang mga dahilan kung bakit nila tinanggap ang misyon. Hindi nagtagal ay narating ng grupo ang pasukan papunta sa pinakamababang palapag ng dungeon. Pagpasok nila rito ay maingat na inobserbahan ni Arthur ang paligid at inisip na sa unang tingin ay mukhang isang luma at ordinaryong dungeon lang ito na walang kakaibang bagay, pagkatapos ay sinabi ni Bro na nakarating na siya roon dati. Nang marinig iyon ay humanga ang mga miyembro ng grupo dahil agad nilang inakala na ibig sabihin ay alam na niya ang buong daan papunta sa pinakamababang palapag, kaso agad silang itinama ni Bro at ipinaliwanag na hindi niya alam ang eksaktong ruta dahil hindi siya kailanman nakarating ng ganoon kalalim noong dati niyang pag-explore. Sa kabila ng impormasyong iyon ay binanggit ni Reginald na basta alam nila ang pangkalahatang direksyon na dapat nilang sundan, madali pa rin nilang mararating ang ibabang palapag bilang isang grupo at tulad ng sa kanya, pero iginiit ni Bro na hindi ito magiging ganoon kasimple. Ipinaliwanag niya na ang mga nilalang sa loob ng dungeon na ito ay kilala sa pagkakaroon ng isang uri ng pagiging immortal, ibig sabihin kahit patayin nila ito ay mabubuhay lang ulit sila ng paulit-ulit ng walang katapusan at idinagdag din ni Rald na wala rin namang tunay na pakinabang sa pagpatay sa kanila, dahil hindi sila nag-iiwan ng mana course kahit matalo pa sila at dahil dito ay tinawag ang dungeon na Tomb of Terror.
Pagkasabi nito ay ipinahayag ni Bro sa lahat na ang pinakamahalaga nilang layunin ngayon ay panatilihin ang pinakamaraming mana hanggat maaari, habang patuloy silang pumapasok ng mas malalim. Pero sa mismong sandaling iyon ay biglang napalibutan ang grupo ng isang napakalaking kumpol ng mga nilalang na sumugod sa kanila mula sa lahat ng direksyon, kahit sandaling natatarante sila dahil sa dami ng kalaban at agad silang kumilos at nagsimulang lumaban sa mga paniki. Ngunit gustong maging bida ni Lucas kaya't nagbitaw siya ng isang napakalakas na apoy na umaatake sa lahat ng direksyon, na agad na tumapos sa lahat ng paniki sa isang galaw lang at kahit humanga ang iba sa lakas ng spell na iyon, agad naman siyang pinagalitan ni Bro. Ipinapaalala niya na sinabi na niya kanina na kailangan nilang magtipid ng mana, at ang ganong klase ng atake ay siguradong gumamit ng napakaraming mana at di nagtagal, nagsimulang mabuhay muli ang mga paniki at eksakto tulad ng babala ni Bro. Dahil walang saysay na sayangin pa ang lakas sa pakikipaglaban sa kanila muli, mabilis na pumasok ng mas malalim ang grupo sa dungeon para makaiwas sa kanila at pagkatapos nilang humakbang pa, narating nila ang isang bangin at lumapit si Elia at ginamit ang kanyang earth magic para gumawa ng isang hagdan sa gilid ng pader, na ginamit ng grupo para makakababa ng ligtas sa mas mababang palapag. Pagkatapos noon ay nagpatuloy silang pumasok ng mas malalim, at itinuro ni Bro na dapat may isang daanan papunta sa pinakailalim na antas sa unahan at pagdating nila sa daanan, biglang naapakan ni Samantha ang isang nakatagong bitag na nakalagay sa sahig. Isang hanay ng matutulis na batong tinak ang mabilis na sumugod papunta sa kanya, pero nakareact si Arthur sa huling sandali at nailigtas siya bago pa siya tamaan kaso sunod-sunod pang mga batong spike ang pinakawalan papunta sa kanila. Ginamit lang ni Arthur ang kanyang espada para sirain ang bawat isa bago pa ito makapinsala. Nabigla si Reginald nang makita na may mga nakatago na bitag pala roon at nagsimulang magalit kay Brold dahil hindi nito nabanggit na may mga bitag na naghihintay sa kanila, maging si Brold ay napatahimik dahil hindi ito dapat mangyari at pagkatapos, naalala niya ang sandali noong siya ay kinuha para sa misyon na ito ng isang nakakahinalang lalaking nakahod. Binanggit ng lalaking iyon sa kanya ang tungkol sa dungeon at iginiit na wala itong mga bitag o mga halimaw na may tunay na panganib. Idinagdag pa niya na babayaran niya ng mas malaki si Brold kung magsasama ito ng ilang mahuhusay na adventurer para sa misyon. Sumagot si Bro na mayroon na siyang ilang tao na naiisip. Pagkatapos nito ay ibinigay ng lalaking nakahod ang isang mapa ng lugar. Dito nabunyag na hindi talaga kailanman na-explore ni Bro ang dungeon nang siya lang mag-isa at sinusunod lang niya ang mga direksyon sa mapang ibinigay sa kanya, kahit ganoon ay wala siyang sinabi sa iba tungkol sa katotohanan na iyon. Sa halip ay nagpatuloy lang siya sa paglalakad pahakbang habang iginigiit sa lahat na dapat silang mag-ingat mula ngayon, nagpatuloy ang grupo sa pagpasok ng mas malalim sa dungeon pero makalipas ang ilang sandali, sina Cryle at Samantha ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang init at hindi komportable. Hindi nagtagal isang bigla ang hagupit ng singaw ang sumabog mula sa ilang butas sa mga pader na bato sa paligid nila, walang ideya ang grupo kung ano ang nangyayari o kung bakit biglang tumaas ang temperatura kaya't agad silang tumingin kay Brold. Ngunit inamin ni Brold na wala rin siyang alam sa nangyayari at nang marinig iyon ay lalo pang nagalit si Reginald. Hinawakan niya si Brold sa damit at pinilit itong ipaliwanag ang lahat kaagad pero bago pa makasagot si Brold, biglang sumulpat mula sa lupa ang isang napakalaking uod na ikinagulat ng buong grupo. Mabilis na kumilos si Cryle at agad na humaharang kaya't nagawa niyang pigilan ang atake bago pa may masaktan, matapos nalalampasan ang agarang panganib ay ipinagpatuloy ni Reginald ang pagharap kay Bro at hiniling na sabihin na nito ang totoo, sumuko si Bro at inamin ang lahat. Inamin niya na ang kliyente ay nagbigay lang ng ilang detalye tungkol sa dungeon at isang mapa, ipinaliwanag niya na ang alam niya lang noon ay tungkol sa mga nilalang at wala siyang kaalaman tungkol sa ibang mga bitag, kung ito man ay ang pagsabog ng singaw o ang higanteng uod at nang marinig ito, agad na sinabi ng iba na ibig sabihin ay nakatagpo sila ng isang mana beast na hindi naman dapat nila harapin mula pa sa simula. Karamihan sa grupo ay nag-iisip na bigla lang lumitaw ang mana beast. Ngunit si Arthur ay agad nang nakaramdam na ang mga mana beast na iyon ay matagal nang naroon at naloko lang si Bro mula pa sa simula. Ang tunay na tanong sa isip ni Arthur ay kung bakit may tao na manloloko sa kanila sa ganitong paraan. Pagkatapos ay lihim na kinausap ni Oliver si Samantha at mahina niyang iginiit na sundin siya, sinabi niya na malinaw na nagsisinungaling si Brold at ito na ang perpektong pagkakataon para kunin ang kayamanan habang abala ang lahat.
Agad siyang tumakbo kasama si Samantha sa kanyang tabi at mabilis na binalaan sila ni Arthur at ng iba na malamang ay magkakaroon ulit ng pagsabog, kaya kailangan nilang bumalik at manatili kasama ng grupo subalit tumanggi si Oliver at ipinaliwanag na hindi siya mamamatay dahil sa kanilang mga kasinungalingan. Agad na sumugod si Arthur at nagawa niyang hilahin pabalik si Samantha papunta sa iba, habang si Lucas naman ay gumawa ng isang harang para protektahan silang lahat mula sa paparating na pagsabog. May kaunting oras pa bago magsimula ang susunod na pagsabog, kaya sumigaw si Arthur kay Oliver at binanggit na pumasok na siya sa loob ng harang bago pa mahuli ang lahat kaso matigas ang ulo ni Oliver at tumangging makinig, dahil dito ay tuluyan siyang nasunog ng buhay dahil sa matinding init ng pagsabog. Pagkatapos ay humuhupa ang pagsabog at lumabas si Arthur mula sa harang at lumapit sa katawan ni Oliver. Kahit na naiinis siya sa pagkamatay nito ay kinuha pa rin ng ating bida ang Magic Stone ni Oliver at ibinigay ito kay Samantha, pagkatapos ay muling lumitaw ang parehong higanteng uod kanina. Agad na nagbitaw ang grupo ng lahat ng atake na kaya nila, ibinuhos ang buong lakas nila at sinubukan ang iba't ibang paraan na maisip nila ngunit kahit anong gawin nila, tumatanggi pa ring bumagsak ang nilalang. Makalipas ang ilang sandali ay umatras ang uod pabalik sa kanyang butas, na ikinagalit ni Reginald dahil muli na naman itong nakatakas ngunit iniisip ni Bro na mabuti rin iyon, dahil may pagkakataon pa silang tumakas habang kaya pa nila. Pero napansin ni Arthur ang isang mahalagang bagay, hindi kailanman sinubukan ng higanteng uod na patayin sila at pinapahabol lang nito ang oras hanggang sa susunod na pagsabog ng singaw. Nagsimulang maghanda ang susunod na pagsabog at agad na sumigaw ang lahat kay Lucas na gumawa ulit ng harang, ngunit tuluyang nanigas si Lucas sa takot at hindi makagalaw at kahit nagsimula na ang pagsabog, hindi pa rin siya nakariyak. Agad na kumilos si Arthur para protektahan siya at dahil sa mabilis na aksyon ni Arthur, nagawang makaligtas ng iba ng ligtas at lahat ay nakaligtas sa sakuna maliban kay Broad, na nawalan ng isang braso habang sinusubukan na protektahan si Samantha. Hindi nagtagal ay tinulungan ni Samantha si Broad na balutin ang sugat kung saan nawala ang kanyang braso. Ginagawa ang lahat para mapigil ang pagdurugo at mapanatili siyang matatag habang bumabawi siya ng lakas at habang nangyayari iyon, lumapit si Cryle kay Arthur at binigyan siya ng isang espesyal na sandwich na gawa sa sarili nitong recipe. Kumain si Arthur at sinabi na masarap ito na ikinatuwa ni Cryle, pero agad ding napunta ang atensyon sa tensyon sa pagitan nina Lucas at Broad at galit na sinisi ni Lucas si Bro sa lahat ng nangyari. Ipinahayag na ang buong gulo ay dahil sa kanyang kakulangan at kasinungalingan. Sumagot naman si Bro at sinisi rin si Lucas at iginiit niya na kung hindi sana nanigas sa takot si Lucas noong kailangan nila ang harang, hindi sana mawawala ang kanyang braso ngayon at mabilis na uminit ang pagtatalo, pero pumagit na si Arthur at binanggit na walang saysay ang magsisihan sa isa't isa ngayon. Pagkatapos ay hinarap niya si Broad at mahinahon na tinanong kung gusto ba niyang umatras na ang grupo o ipagpatuloy ang misyon, ibinaba ni Bro ang kanyang ulo at humingi ng paumanhin sa paglalagay sa lahat sa panganib dahil sa pagsinungaling tungkol sa pag-explore ng dungeon dati. Pero hiniling pa rin niya sa kanila na ipagpatuloy ang misyon kasama siya, dahil ayaw niyang masayang lang ang sakripisyong ginawa niya at agad namang tumutol si Yasmin at ipinaliwanag na dapat na silang bumalik na agad. Ngunit napagtanto ng iba na maaaring hindi rin mas madali o mas ligtas ang pag-urong palabas ng dungeon kaysa sa pagpapatuloy. Dahil dito ay nagpasya ang lahat na magpatuloy at ngayong pumayag na ang lahat, iminungkahi ni Bro na si Arthur na ang maging leader ng grupo at ipinaliwanag niya na si Arthur ang nagpakita ng pinaka-chill na paghusga at pinaka-epektibong mga desisyon sa bawat problemang kanilang hinarap. Sumang-ayon ang buong grupo sa desisyong iyon at bilang resulta, si Arthur ang napiling bagong kapitan ng grupo at hindi nagtagal matapos nilang magpatuloy papasok ng mas malalim sa dungeon, narating nila ang isang malaking pintuang yelo at pagbukas nila nito ay natuklasan nila ang isang nagyayelong silid na puno ng berdeng halaman, na ikinagulat nila. Mas lalo pang pumasok sa loob ang grupo at habang nagpapatuloy sila, natuklasan nilang napakaganda pala ng floor na ito dahil puno ito ng mga kristal na nakakalat sa buong paligid. Gayunpaman ay hindi maalis ni Arthur ang masamang pakiramdam niya dahil may kakaiba sa lugar na ito. Agad niyang napansin ang makapal na hamog na bumabalot sa buong area kahit alam niyang hindi dapat magkaroon ng hamog sa ganitong klase ng temperatura, habang patuloy silang naglalakad at unti-unting nakakaramdam ng hindi komportable ang grupo at pagkalipas ng ilang oras, nagsimula silang maghinala na paikot lamang pala ang kanilang dinadaanan nang hindi nila napapansin.
Nang lumingon sila pabalik sa entrada ay nagulat silang makita na wala na ito na para bang tuluyan itong naglaho. Habang nagsisimulang matataranta at malito ang iba at nanatiling kalmado si Arthur dahil naiintindihan niya kung ano talaga ang nangyayari, napagtanto niya na ang hamog ay lumilikha ng malinaw at kapanipaniwala na ilusyon upang malinlang sila. Dahil dito ay agad niyang binalaan ang lahat na manatiling alerto at huwag basta magtiwala sa nakikita ng kanilang mga mata. Habang nagpapatuloy sila at may isa pang problemang napansin si Arthur na mas lalo niyang ikinabahala, si Elijah at ilan pa sa grupo ay unti-unti nang nawawalan ng pasensya. Pagkakakita rito ay mabilis na iminungkahi ng ating bida na dapat na silang umalis agad sa floor na ito bago pa lumala ang sitwasyon, ngunit tumanggi si Lucas na makinig at sinabing hindi sila maaaring umalis dahil hindi pa nila nahahanap ang magic stone na sadya nilang pinunta roon. Kumampi naman ang natitirang miyembro ng grupo kay Lucas dahil para sa kanila ay napakalayo na ng kanilang narating at masasayang lamang ang lahat ng pagod nila kung babalik sila ngayon. Ang iba pa nga ay nagsimulang tawaging duwag si Arthur at lantaran pang kinuwestiyon ang kanyang desisyon. Umabot pa sa puntong iminungkahi nilang si Bro na lang ulit ang mamumuno at sa kabila ng lahat ng iyon, hindi na nakipagtalo o nagtanggol pa si Arthur dahil napapansin na niyang may mali sa kanila. Pakiramdam niya ay nabaluktot na ang kanilang pag-iisip at mga kagustuhan mula nang makarating sila sa floor na ito. Biglang huminto si Krul sa kanyang kinatatayuan at tila lubos na nabigla sa kanyang nakita. Nakikita niya kasi ang isang ilusyon ng kanyang namatay na asawa at agad siyang tinawag ng iba upang pigilan at ibabalik sa katinoan, ngunit wala siyang kahit anong reaksyon at patuloy lamang siyang naglakad papasok sa makapal na hamog na para bang hindi niya sila naririnig. Mula sa sandaling iyon ay lubos nang naunawaan ni Arthur ang tunay na panganib ng lugar na ito, napagtanto niya na hindi lamang sila nililito ng hamog, kundi lumilikha rin ito ng makapangyarihang ilusyon base sa pinakamalalalim na emosyon at kagustuhan ng bawat tao. Kasabay nito ay may nakita ring kakaiba si Lucas sa loob ng hamog nang biglang lumitaw sa harapan niya ang imahe ng kanyang kuya. Pinuri siya nito at kinilala ang lahat ng kanyang pinaghirapan kaya napangiti si Lucas ng may pagmalaki. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang ngiti dahil bigla siyang pinaalalahanan ng kanyang kuya na anak pa rin siya ng isang alipin. Samantala ay nakakita rin si Jasmine ng ilusyon ng kanyang ama, binanggit nito kung gaano siya nito ipinagmamalaki at kung gaano kalayo na ang kanyang narating at dagdag pa nito, tunay daw siyang karapat-dapat sa pamilyang Flames World. Nang marinig iyon ay unti-unting nagkaroon ng pag-asa si Jasmine at habang nakatuon siya sa mga salita ng kanyang ama, dahan-dahan na nagsimulang hilahin siya paloob ng mga ugat na nasa paligid. Bago pa siya tuluyang matangay ay agad siyang naibalik ni Arthur sa realidad sa tamang oras, dahil dito ay may napansin si Arthur na kakaiba at siya lamang ang hindi nakakakita ng anumang ilusyon habang ang lahat ng kanyang kasama ay naaapektuhan nito. Pagkatapos pag-isipan iyon ay napagdesisyonan niyang baka dahil ang pinakamatinding hangarin niya ay panatilihing ligtas ang lahat. Mabilis na lumapit si Arthur kay Samantha at sinabi rito na gamitin ang kanyang mahika upang protektahan sila laban sa hamog. Agad naman siyang sumunod at gumawa ng bilog na barrier sa paligid nila na nagsilbing proteksyon laban sa hamog. Matapos silang maging ligtas kahit pansamantala lamang, humarap si Arthur kay Jasmine at tinanong kung mayroon ba itong spell na kayang alisin ang hamog at ipinaliwanag ni Jasmine na malabong maalis niya ang lahat ng hamog, subalit baka makagawa siya ng daan palabas nito. Pagkatapos noon ay ibinaba ni Samantha ang barrier at agad gumamit si Jasmine ng spell upang lumikha ng malinaw na daan sa unahan, ngunit matapos gamitin ang spell at napansin ng lahat na napakaraming ugat na palang tumubo sa paligid nila nang hindi nila napapansin. Nagulat si Jasmine dahil hindi niya ito napansin kanina, habang napagtanto naman ni Arthur na ginagamit pala ng mga ilusyon ang kanilang atensyon upang mahatak sila papunta sa bitag na ito at kasabay nito, patuloy pa ring naaapektuhan ng hamog si Valg hanggang sa tuluyan itong mawalan ng kontrol at magwala habang walang tigil na hinihiwa ang mga ugat. Sinigawan siya ni Elijah at sinabing hindi siya dapat kumikilos ng walang plano, ngunit mabilis na naunawaan ni Arthur na wala nang saysay na kausapin siya dahil hindi na malinaw ang pag-iisip ni Brawl. Sumisingit si Lucas at ginamit ang kanyang apoy upang sunugin ang mga ugat. Kaso nagulat siya nang walang epekto ang kanyang apoy at sumalakay rin sina Jasmine at Arthur kaso walang epekto ang kanilang mga atake sa simula, nang lagyan nila ng mahika ang kanilang mga sandata at doon palang nagsimulang nasugatan ang mga ugat.
Nagpatuloy ang labanan at pagkalipas ng ilang sandali, napansin ni Arthur na kaya walang epekto ang apoy ay dahil puno ng tubig ang mga ugat at malamang na konektado ito sa isang malaking pinagkukunan ng tubig sa ilalim ng lupa. Nang maunawaan niya ito, sinabi niya kay Samantha na gamitin ang kanyang mahika upang patuyuan ang tubig sa loob ng mga ugat at sinunod naman ito ni Samantha at nang mawala ang tubig, tumigil na sa pag-regenerate ang mga ugat at madali na silang nawasak. Pagkatapos ng laban, agad na tumakbo si Arthur papunta kay Samantha at sinalo ito nang mawalan siya ng malay dahil sa sobrang paggamit ng mana at nang mawala pansamantala ang panganib. Giit ni Arthur na ang susunod nilang layunin ay hanapin si Cryle at makaalis sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Habang nagpapahinga ang iba upang makahinga ng maayos, nagsimula na namang magreklamo si Lucas dahil nadamay na naman siya sa panibagong problema at samantala, lumapit si Jasmine kay Reginald at nagtanong tungkol kay Clara dahil narinig niya kaninang binanggit ni Cryle ang pangalang iyon. Ipinaliwanag ni Reyald na si Clara ay dating kasintahan ni Cryle na namatay sa loob ng isang dungeon. Matapos marinig iyon ay naunawaan ng grupo na sumali si Cryle sa grupo ni BR dahil nais niyang tuparin ang pangarap ni Clara. Nang marinig ito ay sinabi ni Arthur na naniniwala pa rin siyang maaari pa ring matupad ang pangarap na iyon. Sa sandaling iyon, mas lalong kumapal ang hamog at nagsimulang muling tumubo ang mga ugat ngunit sa pagkakataong ito, may mas nakakatakot na bagay ang lumitaw at sa malayo ay nakita nilang may paparating na S-Class Mana Beast, isang uri ng halimaw na dati ay sa mga libro lamang nila nababasa. Agad na kumalat ang takot sa buong grupo nang maunawaan nila kung gaano ito kapanganib, nang tignan nilang mabuti at nakita nila si Cryle na unti-unting hinihigop paloob sa katawan ng halimaw. Pagkakita roon ay tila may muling nabasag sa loob ni Bro at walang pag-iisip siyang sumugod at walang tigil na pinutol ang mga ugat, subalit madali lamang siyang pinabagsak ng Mana Beast at pinapakita kung gaano siya kawalang laban dito. Tuluyang nasira ang formation ng grupo habang sabay-sabay silang inaatake ng halimaw, biglang inangat sa ere si Arthur ngunit dumating agad si Jasmine at mabilis siyang hinihila pabalik sa ligtas na lugar. Sinabi ni Jasmine kay Arthur na kailangan na nilang tumakas ng magkasama. Ayon sa kanya sa sitwasyon nila ngayon ay imposibleng mailigtas silang lahat kaya dapat na nilang iwan ang iba kaso tumanggi si Arthur na tanggapin iyon, hindi siya uri ng tao na iniiwan ang kanyang mga kasama sa gitna ng laban kaya sinabi niyang makakalabas silang lahat ng nabubuhay. Nagpatuloy ang laban at napansin ni Arthur na halos walang epekto ang apoy laban sa Mana Beast at dahil dito, lumipat siya sa lightning magic dahil naisip niyang baka mas epektibo ito dahil mas malakas itong makasunog kaysa ordinaryong apoy. Agad niyang pinakawalan ang sunod-sunod na electric attacks na tumama sa Mana Beast at pansamantalang napabagsak ito, ngunit habang nakatalikod si Arthur ay biglang umatake muli ang mga ugat at tinamaan siya. Dahil doon ay malinaw niyang napagtanto na hindi kayang sirain ng ordinaryong pagsunog ang mga ugat, kahit ganoon ay hindi pa rin sila tumigil sa pakikipaglaban at patuloy silang lumaban para mabuhay. Mula sa malayo ay pinapanood ni Lucas ang laban at naunawaan niyang napakababa ng tsansa nilang manalo, dahan-dahan siyang tumayo habang nagiging malamig ang kanyang tingin at naglakad papunta kay Arthur. Pinaalalahanan niya ang lahat na ang tunay niyang layunin ay mabuhay at maging pinakamalakas na mage. Pagkatapos noon ay sinabi niyang dahil laging sinasabi ni Arthur na gusto nitong protektahan ang lahat, dapat ay handa rin itong magsakripisyo para sa kanya. Pagkasabi niyon ay biglang inatake ni Lucas sina Arthur gamit ang fire magic at sinabi niyang walang paraan na mamamatay siya para lamang sa mga hamak na tulad nila, matapos sabihin iyon ay gumamit siya ng fire spell na nakakuha ng atensyon ng Mana Beast kay Leah. Napansin agad siya ng halimaw at mabilis siyang sinunggaban habang naghahanda itong tapusin siya, ngunit mabilis na sumugod si Bro at pinutol ang atake upang iligtas siya at pagkatapos noon, muli siyang sumugod at naputol pa niya ang braso ng Mana Beast ngunit sa proseso ay natusok siya ng mga ugat at agad na namatay. Sa sandaling iyon ay bumagsak sa lupa ang maskara ni Arthur habang nakikita niyang tumakas si Lucas pabalik sa entrada. Dahan-dahan na tumayo si Arthur at napagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang secret technique, isang teknik na kahit si Brian ay hindi nagawang makontrol kahit ilang dekada nitong sinubukan. Pagka-activate niya nito ay bahagyang nagbago ang kanyang anyo, umikli ng kaunti ang kanyang buhok at naging kulay golden brown ito at pagkatapos noon, isang kulay ube na aura ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang kamao at bumabalot sa buong katawan niya.
Agad siyang sumugod diretso sa Mana Beast at pinakawalan ang isang suntok gamit ang kanyang Absolute Zero technique at sa isang iglap ay tuluyang nagyelo ang Mana Beast at agad itong nawasak. Nang matalo ang Mana Beast ay nagsimulang gumuho ang buong floor ng dungeon dahil lumabas na ang Mana Beast pala ang nagpapanatiling matatag sa lugar na ito sa buong panahon.